Pagkatapos tanggalin ang mga nabigong estudyante, ang lahat ng mga natirang estudyante ay opisyal na itinalaga bilang mga kadete. At bawat isa ay nakatanggap ng bronze na tag na may numero 3. Na sumisimbolo na sila ay nasa mababang ranggo ng mandirigma ng Demonic Art Academy. Sinabi ni Red Hair, dahil kayo ay nakapasa sa unang pagsubok, kayo ay opisyal ng estudyante ng Academy, at isa sa ilalim kayo sa pagsasanay sa loob ng 4 na taon, at sa puntong ito hindi na kayo maaaring sumagot ng oo at hindi. Kapag nagtatanong ang mga staff ng Academy, ganun din sa akin, ang tanging isasagot nyo lamang ay Mado. Sabay pasigaw nitong tinanong sa mga estudyante kung naiintindihan ba nila. Sabay-sabay naman sumigaw ang mga estudyante ng Mado, dugtong naman ni Red Hair. Ngayon ito na ang oras para bumuo ng pangkat. Binuo ni Guardian ang bawat pangkat base sa kanilang pagkakakilanlan at resulta sa pagsusulit. Sa kabilang banda si Jiang Myeong ay abala sa paghahanda upang gamutin si Prinsipe Yuan. Tinawag naman ng prinsipe ang doktor ng mister at tila ba ay may nais itong itanong. Lumingon ang doktor. Sabay sinabing maaari na lamang siyang tawagin sa apelyido nito. Naintindihan naman agad ito ng binata, sabay tinanong kay Jiang Myeong kung ang kalagayan ba niya ay malala. Wika naman ng doktor. Mahirap para sa akin ang sabihin sa'yo ito, lalo't kakapasok mo pa lang sa akademya, pero kailangan mo ng halos 2 linggo, bago tuluyang gumaling at makapagsimulang mag-ensayo. Labis naman ang gulat ng Prinsipe Yuan sa sinabi ng doktor, sa isip nito ay hindi niya alam kung ano na ang kanyang gagawin, kung nanaisin niya ay kaya siya pagalingin ng nano sa loob lamang ng ilang oras. Subalit ang paggaling niya ng ganoong kabilis ay magdudulot lamang ng mga katanungan. Ngunit kung maghihintay pa siya ng 2 linggo ay maaari siyang mapag-iwanan ng ibang estudyante. Dagdag pa nito, dinala siya sa infirmary pagkatapos ng pagsusulit, at wala siyang ideya kung ano ang sunod na gagawin. Wika naman ni Jiang Myeong, huwag ka masyado mag-alala. Kung ang ibang doktor ang gagamot sa iyo ay aabutin sila ng buwan, pero dahil ako ang iyong doktor, kaya kita pagalingin sa mabilis na panahon. Dahil ako ang apprentice ni Baek Jong-yu, pagmamalaki nito sa binata. Wika naman ng Prinsipe Yuan, subalit maaari pa rin akong mapag-iwanan sa pag-eensayo. Tumugon naman ang doktor. Upang gumaan ang iyong loob ay isa sa walang bahala ko ang pagtuturo sa iyo ng martial arts ni Left Guardian habang naandito ka. Ikinatuwa naman ito ng prinsipe at nagpasalamat sa doktor. Wika naman nito na wala iyon, nang bigla niyang hinila ang kasuotan ng prinsipe, at sinabing kailangan na nila simulan ang acupuncture. Nagulat naman siya sa katawan ng binata, dahil sa pagkakaalam niya ay kahit kailan ay hindi pa ito nag-ensayo ng martial arts, subalit ang katawan nito ay tugma na para sa martial artist. Dagdag pa nito, narinig ko na wala siyang internal power, maaaring external power ang kanyang pinag-aralan. Nang sisimulan na niya ang pagtusok ng karayom sa katawan ng binata, ay agad na alarma ang nanomachine, naghanda ito upang i-activate ang defense mode. Agad naman siyang pinigilan ng Prinsipe Yuan. Wika nito na ang doktor ay magsasagawa lamang ng acupuncture. Tinanong niya ito kung hindi ba alam ng machine ang pinagkaiba ng isang banta sa medikal na panggagamot. Agad naman din i-activate ng nano ang defense mode. Wika nito sa prinsipe na sa tuwing may gamutang mangyayari ay ipaalam agad ng binata sa kanya. Dahil ang anumang pagkilos na maaaring makapinsala sa iyong katawan ay itinuturing na pag-atake. Sumang-ayon naman ang prinsipe sa machine, ngunit sinabi nito na huwag itong pabigla-bigla ng desisyon sa susunod. Ilang sandali pa ay naiturok na ni Dr. Jiang Myeong ang karayom sa katawan ng prinsipe, agad naramdaman ng binata na tila ba ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Naghanap naman ang nano ng impormasyon at mga diagram tungkol sa 14 na meridian ng acupuncture. Sa ngayon ay ang acupuncture needle ay nasa gitnang epigastrium,
Great Palace, Left Cyclic Gate, Left Beam Gate, Heavenly Pivot, at Dagat ng Chi. Ang 6 sa mga meridian ay nagpapasigla, mas mapapabilis nito ang paggaling mula sa pagkapinsala, wika ng machine. Nagpasalamat naman ang prinsipe sa Nano, subalit hindi siya makatulog, dahil sa mga impormasyon na ipinapasa sa kanya ng machine. Bigla namang may naisip ang prinsipe Yoan, kinausap agad niya ang Nano. Maaari mo ba akong pagalingin at magpanggap na mayroon pa akong internal injury, para linlangin ang iba katulad ng doktor? Tanong nito sa machine. Tumugon naman ang Nano na hindi nito maintindihan kung ano ang pinupunto ng prinsipe, paglilinaw naman ng binata na kung kaya ba nito pagmukhaing may sakit pa rin siya sa harap ng doktor. Tumugon naman ang Nano at sinabing posible iyon. Kaya niyang pansamantalang baguhin ang pulso ng binata habang sinusuri siya ng doktor. Wika naman ng binata, kung posible iyon at kaya niyang lokohin ang doktor sa loob ng 2 linggo, ay maaari na niyang mapag-aralan ang internal power sa tulong ng left guardian, agad niyang inutos na maaari na siyang pagalingin ng naturang machine. Tumugon naman agad ang machine at inactivate ang self-healing mode. Kinabukasan si Professor Jin Chang Ho ay pasigaw na inutos na pumila sa grupo ang bawat estudyante, agad namang sumunod ang mga ito at sumigaw ng Mado. Nagsalita naman si Red Hair, ipapaliwanag ko sa inyo ang patakaran sa susunod na pagsusulit, ang lahat ng estudyante ay sabay-sabay kukuha ng ika-2 pagsusulit hanggang sa ika-3 pagsusulit. Para makapasa sa pangalawang pagsusulit ay kailangan marating nyo ang mid-level warrior, dapat nyong pag-aralan ang mga basic ng stratehiya at taktika, dugtong pa nito na, mayroon lamang kayong 3 linggo upang maghanda. Nagulat naman ang mga estudyante, sa isip nila na ay masyadong maikli ang 3 linggo para mapag-aralan ang lahat ng ito. Sinabi naman ni Red Hair, naisip nyo ba kung bakit kayo hinati mula sa 20 grupo? Iyan ay dahil pagkatapos ng 3 linggo, kayo ay maglalaban-laban at tanging 10 grupo lamang ang maaaring makaabante sa ika-3 pagsusulit. Nang lumo naman ang ibang estudyante, dahil pagkatapos ng lahat ay halos kalahati nila ang babagsak sa pagsusulit, wika pa ng isa, na siya ay napakamalas dahil sa grupo nila ay wala man lang nagmula sa higher sect. Dugtong pa nito, na ang grupo na mayroong miyembro na mula sa 6 na sect ay ang may pinakamalaking tsansa na makapasa. Sinabi naman ni Red Hair, ang pangalawang pagsusulit ay magsisilbing una't huli niyong pagsama-sama, kaya't siguraduhin niyong ibigay niyo lahat ng inyong makakaya. Kung hindi ay uuwi kayong luhaan habang papalabas ng akademya, wika nito habang tumatawa. Sinabi pa nito na ito na muna sa ngayon, maaari na kayong bumalik sa inyong dorm at magpahinga. Pahabol pa nito, simula bukas ay ang mga propesor na nakatayo malapit sa inyo, ay ang magsisilbing tagapagturo nyo tungkol sa stratehiya at taktika. Kinabahan naman ang mga estudyante dahil ang mga propesor na ito ang bumugbog sa mga estudyanteng, tumanggi umalis dahil hindi nila matanggap na sila ay bumagsak. Nang matapos ipaliwanag ni Red Hair, ay bumalik na ang mga estudyante sa kanilang mga dormitoryo. Lumapit naman si Prinsipe Museum sa isang propesor, ito ay si Professor Empyong ng pangkat 8, tinanong nito ang prinsipe, ikatlong kadit, ano pa ang ginagawa mo dito? Tinatawag ang mga estudyante sa kanilang numero, hanggat makapasa sila sa ika-4 na pagsusulit, wika naman ng prinsipe na may ilan siyang katanungan sa propesor. Tugon naman nito, kung ang tanong nito ay walang kinalaman sa pagsasanay ay hindi niya ito maaaring sagutin. Sinabi naman ng prinsipe na naiintindihan niya iyon. Dugtong pa nito na sigurado ako ang magiging pinuno ng pangkat 8. Napaisip naman ang propesor, hindi pa naman sinabi ng guardian ang tungkol sa pagkakaroon ng pinuno sa bawat pangkat.
Bukas pa dapat ito iaanunsyo, sa pagkakaalam ko ay kahit ang 6 na prinsipe ay wala dapat ideya sa patakaran ng pagsusulit isip ng propesor. Sinabi naman ng prinsipe, na ang isa sa kanilang miyembro ay dinala sa infirmary at ito ay ang ika-7 kadete. Ayoko na ang isa sa mga kadete natin ay maiwan at mabigo, at maging dahilan upang bumagsak ang buong grupo. Tumugon naman ang propesor at tinanong kung ano ang maimumungkahi nito. Wika naman ng prinsipe, dahil wala siya dito ay wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Nais niya itong puntahan at sabihin kung ano ang mga sinabi ng guardian. Nabigla naman ang propesor, dahil ang akala niya ay ayaw ng lahat ng 6 na prinsipe sa ika-7 prinsipe. Masayang naiisip naman ng prinsipe Magiam, ang swerte ng bastardo na iyon ay naubos na. Dahil napasama siya sa aking grupo, pupuntahan ko siya sa infirmary at dun ko siya dudurugin, wika ng prinsipe sa kanyang sarili. Nang bigla siyang tinapik ng propesor at sinabing, "Bilib ako sa iyong katapatan, masyado pa mang maaga ay binabati na kita bilang isang pinuno, at mukhang nakuha mo ang kahalagahan at kailangan para sa susunod na pagsusulit. Dugtong pa nito na maganda ang iyong ideya, kaya't ako mismo ang pupunta sa infirmary para sabihin ang mga impormasyon kay ika-7 kadete." Nagulat naman ang prinsipe sa winika ng propesor. Hindi niya inaasahan na magpipresenta ito na pumunta sa infirmary. Habang papaalis na ang propesor ay sinabi niya ditong hindi na nito kailangan mag-abala pumunta dahil kaya naman niya itong gawin. Lumingon ang propesor sa prinsipe at sinabing, mahigpit na ipinagbabawal sa mga estudyante ang pagpunta sa main hall ng academy. Maliban na lang kung may espesyal na nangyari, wika nito habang may nanlilisik na tingin. Inis na iniisip ng prinsipe, hindi ko naisip na hindi pala kami maaaring pumunta sa main hall ng academy. Dugtong pa nito na kahit ako ay isa sa 6 na prinsipe ay wala pa rin akong magagawa kung di ang sumunod sa patakaran ng academy. Nagpasalamat na lang ito sa propesor at sinabing, sabihan na lamang siya kung kailan nila maaaring makasama ang ika-7 kadete sa pag-eensayo. Sumang-ayon naman ang naturang propesor at sinabing sasabihan niya agad ito kinabukasan. Sa pag-alis ng prinsipe ay winika nitong, sa ngayon ay nagbago ang ihip ng hangin, subalit sa dormitoryo na lamang niya ito hihintayin. Sisiguraduhin niyang pahihirapan niya ito hanggang sa gugustuhin na lamang nito ang mamatay. Kinagabihan sa main hall ng academy, sa loob ng infirmary ay tinanong ng propesor ang doktor kung kailan maaaring makabalik ang prinsipe. Nagulat naman ito sa sinabi ng doktor na kakailanganin pa ng 2 linggo bago tuluyang gumaling ang binata. Dagdag pa ng doktor na malala ang natamo nitong internal injury kaya ito umabot ng ganon katagal. Wika naman ng propesor masyadong matagal yon baka hindi na siya umabot sa pagsasanay para sa susunod na pagsusulit. Tanong pa nito sa doktor, kung wala na bang ibang paraan para mapabilis ang kanyang paggaling. Tugon naman ng doktor na mayroon pa sanang ibang paraan, subalit ito ay nangangailangan ng internal power. Sa kasamaang palad ay kahit na kaunti ay wala nito ang prinsipe, dugtong pa nito na kahit ang mag-adjust ng chi ay hindi ito marunong, kaya wala tayong magagawa kung di ang maghintay na lamang wika ng doktor. Inis na iniisip ng propesor, 3 linggo na lamang ay magsisimula na ang pangalawang pagsusulit, subalit 2 linggo pa ang kailangan bago siya makabalik. Dagdag pa nito na hindi siya makakapayag na bumagsak ang grupo nila dahil lamang sa isang estudyante. Winika naman niya sa doktor, na gusto niyang makausap ang prinsipe dahil may sasabihin siyang mga impormasyon tungkol sa pagsusulit. Tumugon ang doktor at sinabing natutulog na ang binata. Sumang-ayon naman agad ang propesor at sinabing bukas na lamang ito babalik. Habang papaalis ito ay iniisip nitong, nagawa man ng prinsipe ang makapasa sa unang pagsusulit, subalit sa tingin ko na ang swerte niya ay dito na natatapos. Sa pagdating ng umaga hindi pa sumisikat ang araw ay may isang anino ang tumatakbo papuntang infirmary,
Sa pagdating nito ay agad nitong sinipa ang pintuan na labis ikinagulat ng prinsipe. Ito pala ay ang left guardian, nakatingin ito sa kanya habang may nakakalokong ngiti. Wika nito na hindi mo man lang bababatiin ang iyong guro, tanong nito sa prinsipe. Agad naman yumuko ang binata at binati ito ng magandang umaga guro. Sinabi naman ni left guardian na kung nagawa ba nito ang takdang aralin na pinagawa niya sa kanya. Tumugon naman ang binata, kung ang tinutukoy ba nito ay ang internal power breathing technique na ibinigay nito sa kanya. Sumang-ayon naman ang left guardian, hindi ba't sinabi ko na sa pagbalik ko ay dapat sa ulo mo na ang lahat ng iyon? Tugon nito sa binata. Sa isip naman ng ating bida, ay kahapon lamang siya dinala sa infirmary. Sa madaling paliwanag ay kahapon lamang ibinigay ng left guardian ang papel na naglalaman ng teknik. Dugtong pa nito na ang kanyang guro ay masyadong mainipin, ngunit sa kabutihang palad ay mayroon siyang nanomachine na maaring makatulong sa kanya. Tumugon naman ang prinsipe na nasa ulo na niya ang lahat ng ito. Wika nito sa kanyang guro. Nagulat naman si left guardian sa winika ng binata. Hindi niya akalain na magagawa ito ng prinsipe sa kabila ng kondisyon nito. Nagtanong naman ang binata sa left guardian kung bakit masyadong maaga ang pagpunta niya dito. Wika naman ng guardian, naparito ako para may sabihin sa iyong importante. Mayroon lamang akong 2 linggo para turuan ka. Nagagawa lamang nating magkita dahil andito ka sa infirmary. Subalit pag bumalik ka na sa dormitoryo ay mahirap na para sa atin ang magkita hanggat nandito tayo sa loob ng academy. Kaya sa paglabas mo dito ay ikaw na ang bahala. Sinabi naman ng prinsipe na hindi niya agad naisip ang lahat ng iyon. Wika naman ni left guardian na ayos lang iyon. Dahil sa pagpasok pa lamang nito sa academy ay napunta agad ito sa infirmary, kaya natural lang na wala itong alam. Dagdag pa nito na sa araw ay nagre-report siya sa patriarch, kaya ang ganitong oras ay walang mga matang nakabantay sa kanila. Naisip ng prinsipe na ang pagtuturo ng ibang tao sa estudyante ay mahigpit na ipinagbabawal, maliban na lang kung isa itong martial arts professor. Kapag nahuli kami ay siguradong malaki itong problema. Dagdag pa nito, na akala ko ang left guardian ay walang ingat, subalit na pag-isipan na pala niya ang lahat ng ito. Nagpasalamat naman ito sa kanyang guro, dahil sa kabaitan na ipinapakita nito sa kanya. Sinabi naman ni left guardian na kailangan na nila magsimula, dahil wala na silang oras na dapat pang sayangin. Nagulat naman ang binata dahil masyado pang maaga para magsimula. Sinigawan naman siya ng kanyang guro, dahil kakasabi lamang niya na wala na silang oras. Agad naman niyang pinaupo at pinatalikod ang binata upang sila ay magsimula na. Nang makaupo na ito ay winika ni left guardian na maganda ito kung nasa ulo muna din ang dancing spring technique. Agad niyang nilagay ang kanyang palad sa likod ng prinsipe. Nagtaka naman ang binata at tinanong nito ang guro kung ano ang ginagawa nito. Tumugon naman ang guro, wala na tayong oras, kailangan kong pilitin sa iyong katawan ang chi circulation ng technique. Kinabahan naman ang prinsipe dahil wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ng kanyang guro. Tugon naman ng left guardian, ito ay isang refined technique na ginawa ng kanyang ancestor. Dagdag pa nito na hindi mo na kailangan maramdaman ang chi. Ako na ang bahala sa lahat, wika nito sa binata. Dugtong pa nito na pilitin nitong huwag sumigaw, dahil pag ang mga gwardya ay narinig siya, siguradong ito na ang katapusan nila. Nang magsimula na si left guardian ay naramdaman agad ng prinsipe, ang internal energy na pumasok sa kanya na nagdudulot ng sakit sa buo niyang katawan. Ang nano ay hindi nag-activate ng self-defense mode, ito ay na-program upang i-activate sa tuwing ang gumagamit ay nasa panganib. Itinuturing ng machine na ang ginagawa ni left guardian ay pagpapadala ng internal energy at wala itong dalang panganib. Isip naman ng binata, na pinipilit ni left guardian na buksan ang kanyang mga meridian gamit ang internal energy, subalit ito ay sobrang sakit.
Si Left Guardian naman ay nagulat at hindi makapaniwalang hindi nagsanay ang binata ng internal energy, dahil ang lahat ng 14 na meridian at ang 8 extraordinary meridian ay natatanggap ang pagdaloy ng kanyang internal energy ng walang problema. Dagdag pa nito na ang mga muscle at tendons ng binata ay maayos na umunlad, sapat na para madaling matutunan ang codified fighting form. Sa pagkakaalam ko kahit kailan ay hindi siya natuto ng kahit anong martial arts, isip ng Left Guardian na baka palihim na tinutulungan ng Patriarch ang binata. Dahil sa 7 nitong asawa ay tanging si Lady Hua lamang ang nakaramdam ng pagmamahal mula dito. Napangiti naman si Left Guardian, sa kakayahan niya ay aabutin lamang ng 1 linggo ay makakayanan na niyang makabuo ng internal energy. Sa kabilang banda sa dormitoryo ng mga bagong estudyante, makikitang nasipa sa mukha ang prinsipe, sanhi ng kanyang pagbagsak sa sahig. Agad naman tumakbo ang ibang estudyante upang tulungan ito. Wika ng mga ito, ang lakas ng loob mo manakit ng isang prinsipe. Hindi ka ba natatakot sa poison sect? Wika naman ng isang estudyante na ang mga titulo dito ay hindi mahalaga. Lakas lamang ang tanging mahalaga sa akademyang ito. Ngayon napatunayan ko na ako ang pinakamalakas dito. Ibig sabihin ay ako na ang pinuno ng ika-12 grupo. Siya ay si Kedete 18 mula sa high-ranking Pure Kick sect.